Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Soledad at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral. At inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Kung tatanungin ako kung kailan nagsimula ang lahat, masasabi kong hindi ko alam. Para bang ang buhay ko noon ay tahimik at walang iniintindi hanggang sa dumating siya, si Kuya Ron, ang aming kapitbahay. Wala akong inaasahan mula sa kanya. Isang simpleng tao, isang mabait na kapitbahay na walang kahirap-hirap makisalamuha sa amin. Hindi ko noon alam na ang mga simpleng usapan at ang hindi inaasahang pagtulong ay magdadala sa akin sa isang landas na hindi ko kayang ibalik. Nasa isang gabing hindi ko inaasahan, nagsimula ang lahat. Si Kuya Ron ay dumaan sa bahay namin upang magpatulong sa isang maliit na pagkukumpuni. Hindi ako makatanggi. Minsan ko na siyang tinutulungan sa mga gawaing bahay at ang mga pagkakataong iyon ay naging mga simpleng routine lamang. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang init na bumangon sa pagitan namin. Parang ang bawat kilos niya ay may kasamang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero sa bawat saglit na magkasama kami, tila may namumuong damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang nagtatrabaho siya, ako ay nakatayo sa tabi, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang mga malalalim na hininga niya habang nagtatrabaho, at ang bawat galaw ng kanyang mga kamay na parang tinutukso ang aking pagnanasa. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga mata. At doon, sa mga mata niyang iyon, nahanap ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Isang sagot sa kalungkutan na matagal ko nang dala. Wala nang salita. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang katawan ko ay nagsasalita na para sa akin. Tumagal ang mga sandali ng hindi pagsasalita hanggang sa siya ang unang gumalaw. Walang salitang binitiwan, pero ang bawat kilos ay nagsasabing may nangyaring hindi natin kayang baguhin. Ang unang halik, ang unang pagkatalo, ang init na dulot ng bawat haplos ay hindi ko kayang iwasan. Walang anumang kabiguan, walang anumang pagsisisi, kundi isang matinding alon ng damdamin na dumarating sa aking katawan. At sa gabing iyon, sa simpleng pagkakamali, nahanap ko ang isang kaligayahan na hindi ko inasahan. Ngunit sa parehong oras, alam ko na may masamang epekto ito sa aking buhay. Ang pakiramdam ko, sa bawat sandaling magkasama kami, ay tila ako'y nawawala sa aking sarili. Hindi ko kayang alalahanin ang lahat ng ginagawa ko, at hindi ko kayang iwaksi ang init na nararamdaman ko. At ngayon, dito ko iniisip ang lahat ng iyon, dala ko ang isang bunga ng gabing iyon, ang pagdadalang tao ko. Bawat araw, ang takot na dulot ng aking desisyon ay nagsisilbing alaala na hindi ko kayang alisin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang nararamdaman ko ngayon ay hindi lang takot, kundi isang pagkabahala. Ang mga mata ng aking asawa, ang mga mata ng aming mga anak, ang mga mata ng aming mga kapitbahay, lahat sila ay magiging saksi sa isang kasalanang hindi ko kayang baguhin. Ngunit hindi ko kayang bawiin ang aking desisyon. At hindi ko kayang ipagkait ang nararamdaman ko sa gabing iyon. Ngayong alam ko na ang bunga ng mga desisyon ko. Nararamdaman ko ang kabog ng aking dibdib sa bawat sandali. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula muli o kung anong magiging sagot ng mundo sa aking mga lihim. Ngunit ang isang bagay lang ang alam ko, hindi ko na kayang magtago pa. Minsan, naiisip ko kung paano nagsimula ang lahat. Parang isang pangarap na hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit nahanap ko ang sarili ko na naroroon, hindi na kayang lumabas. Si Kuya Ron, ang aking kapitbahay, na hindi ko kailanman inisip
na magiging bahagi ng aking buhay sa ganitong paraan. Wala naman siyang espesyal na katangian noon na magpapahiwatig ng higit pa sa isang simpleng kaibigan. Ngunit sa mga gabing tahimik, nagsimula ko siyang makita sa ibang mata. Isang malamlam na gabi, matapos ang isang araw ng abalang gawain, dumaan siya sa amin upang magpatulong sa isang maliit na pagkukumpuni. Nagpasya akong magpahinga sa aking kwarto. Iniisip na makakaraos din kami sa kabila ng hirap ng araw. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nang magbukas siya ng pinto ng kwarto ko. Tinutulungan ko siya, ngunit sa kabila ng simpleng mga galak, ang nararamdaman ko ay naiiba. Tila may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Wala kaming sapat na oras upang magsalita ng malalim, ngunit ang bawat galaw niya ay nag-iwan ng impresyon sa aking katawan. Ang bawat titig ng kanyang mga mata na tumaas mula sa mga gamit na inaayos niya tumama sa aking mata, at sa mga sandaling iyon, tila naaalala ko ang mga maliliit na detalye sa kanya. Ang mga ito ay may kislap ng init na tila itinatago mula sa akin. Isang hapon, habang nagtutulungan kami sa paglilinis sa labas ng bahay, nahanap ko ang aking sarili na hindi na kayang magsalita ng tama. Ang mga simpleng kilos niya, ang paglapit niya sa akin, ang bahagyang pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking balat, ay tila nagpasiklab ng isang apoy na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko na kayang patagilid na tingnan siya ng walang nararamdaman. At hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko sa pakiramdam ng init na dumarating mula sa bawat kanyang galaw. Naalala ko pa, isang gabi ng tag-init, ang mga bituin sa kalangitan na parang nagsisilbing ilaw sa aming mga mata. Ang hangin ay maligamgam at naramdaman ko ang kanyang presensya sa bawat saglit. Nag-usap kami ng mga simpleng bagay, ngunit ang bawat sagot niya ay tila may ibang kahulugan. Hindi ko rin namalayan na ang mga maliliit na titig at mga palihim ng ngiti ay nagiging isang wagas na pagnanasa sa aking puso. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, at sa gabing iyon, ang mga labi namin ay nagtagpo. Nagbukas ng mga pintuan na matagal nang nakalak sa aking isipan. Ang bawat halik na iyon ay tila nagbigay daan sa isang bagong uri ng init. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ang katawan ko ay natutukso sa bawat galak ng kanyang mga labi. Ang init ng katawan namin na nagsanib, ang mga kamay na nagsimulang maglakbay sa bawat parte ng katawan ko, ang mga titig na tila naglalaman ng mga lihim na hindi ko kayang iwasan. Ang mga sandali na iyon, kahit na puno ng takot at pagkabahala, ay nagdala ng isang kasiyahan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat galaw niya, bawat haplos at paghawak, ay tila nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng katawan ko. Sa kabila ng takot na dulot ng aming ginagawang lihim, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko mula sa paglubog sa mga nararamdaman ko. Ang init na nagmumula sa kanya, ang matamis na halik, ang mga pagnanasa na tila hindi ko kayang baguhin. At habang ang mundo ay tila tahimik, ako ay nawawala sa oras, sa kasalukuyan, at sa mga hinagpis na dulot ng aming ginawa. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nangyari pagkatapos ng gabing iyon. Pero ang isang bagay lang ang sigurado, ang aming mga katawan ay nagkaroon ng isang ugnayan na hindi ko kayang iwaksi. Sa mga oras na iyon, naisip ko kung anong magiging epekto nito sa aming relasyon at sa aking pamilya. Ngunit sa bawat hakbang, ang mga sagot ay dumarating ng paisa-isa at hindi ko kayang baguhin ang nararamdaman ko. Sa bawat pagkakataon na magkasama, kami ang alingawngaw ng mga pagkakamali at mga lihim ay patuloy na dumadating at ang takot ay tila hindi kayang alisin mula sa puso ko. At ngayon, ang tanging naiisip ko ay kung paano ako magpapatuloy sa kabila ng mga desisyon kong wala akong kalayaan sa mga darat. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pagkatapos ng gabing iyon. Ang mga gabing puno ng init at hindi maipaliwanag na kasiyahan ay nagsimula na akong magtanong sa sarili ko. Tama ba ang ginawa ko? Sa kabila ng lahat ng mga ito, hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. At sa wakas, kailangan ko nang sabihin ang lahat. Ang takot na dulot ng mga lihim ay nagpapahirap sa akin. At tila wala na akong lakas upang itago pa. Nasa harap ko si Kuya Ron, nakaupo sa sofa,
Ang mga mata niya ay hindi maipaliwanag ang reaksyon. Tinutukso ang aking puso sa bawat saglit ng katahimikan. Sa bawat sandali, para bang naririnig ko ang tibok ng aking puso na humahalo sa mga malalalim na hininga namin. Ang bawat minuto ay tila isang taon, at habang iniwasan ko ang kanyang mata, natatakot akong makita ang reaksyon sa kanyang mukha. Gusto kong malaman kung pareho pa kami ng nararamdaman o kung ang gabing iyon ay isang pagkakamali lang sa kanya. Ang lahat ng ito, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sabi ko, ang boses ko ay parang nauurong. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko, kung paano ko haharapin ang mga susunod na tanong. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi ko kayang itago ito pa. Nagkaroon ng ilang saglit ng katahimikan. At tanging ang tunog ng aming hininga ang maririnig sa loob ng silid. Hindi ko kayang tumingin sa kanya at iniwasan ko ang mga mata niyang nag-aalab ng isang emosyon na hindi ko kayang tuklasin. Nang maramdaman kong tila hindi na ako kayang pigilan pa, tumingin ako sa kanya. Kuya Ron, ang gabing iyon, hindi ko kayang limutin. Hindi ko na kayang itanggi pa ang nararamdaman ko. I feel something more than what I thought I would. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Walang sinasabi. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa akin, may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Nagkaroon ng ilang segundo ng matinding katahimikan bago siya nagsalita. Alam ko, Soledad, sabi niya. At ang mga salita niyang iyon ay parang isang dagundong sa aking dibdib. Alam ko, pero hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Masakit, Soledad. Masakit dahil hindi ko rin alam kung saan tayo pupunta. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang mga sibat na tumama sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ang sakit ay dahil sa takot o dahil sa hindi ko kayang tanggapin na baka hindi ito mangyari ulit. Ang mga saloobin ko ay nagulo at ako'y nawawala sa mga salitang binitiwan niya. Sa kabila ng takot na dulot ng hindi niya pagkakontento, sa nangyari, may nararamdaman akong kakaibang kaligayahan. Ang mga sandaling iyon, kahit hindi ko alam kung anong susunod, ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Masaya ako, Kuya Ron. Masaya ako na nangyari iyon. Pero takot ako sa mga magiging epekto nito. Patuloy ko, ang boses ko ay napakababa, halos hindi naririnig. Ang mga ito, ang mga nararamdaman ko, hindi ko na kayang itanggi pa. Tumahimik siya. Hinawakan niya ang aking kamay, at sa bawat pagdampi ng kanyang palad, tila lumakas ang takot ko. Hindi ko kayang tignan siya ng matagal, at ang bawat titig niya ay nagdudulot sa akin ng matinding tensyon. Para bang may isang parte ng aking katawan na naguutos na lumayo ako, ngunit isang bahagi ng aking kaluluwa ang nag-uudyok na manatili at magpatuloy sa kabila ng lahat ng ito. Alam ko ang nararamdaman mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mabangis at puno ng kabiguan, pero hindi ko rin alam kung anong magiging resulta ng lahat ng ito. Wala akong mga sagot, Soledad. Lahat ng ito naguguluhan ako. Gusto kong malaman kung paano tayo magpapatuloy. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng luhang hindi ko kayang itago. Ang kabiguan ay tila pumasok sa aming mga katawan. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung anong magiging bukas namin. Ang aming mga katawan ay nagtago sa mga damdamin na mas mahirap ipaliwanag kaysa sa mga katahimikan ng gabing iyon. Ngunit sa lahat ng iyon, ang isang bagay na natutunan ko ay hindi madaling makuha ang mga sagot, lalo na kung ito ay may kasamang takot at hindi maipaliwanag na pagnanasa. Sa bawat pagtingin ko kay Kuya Ron, naisip ko kung ano na ang mangyayari sa aming dalawa. Ang takot, ang pagnanasa, ang mga lihim, ang bawat saglit ay nagdudulot sa akin ng mga katanungan. Minsan, ang mga bagay na ipinagpaliban natin ay nagiging mga kinahinatnan na hindi na natin kayang takasan. Ang gabi ng aming paghaharap, ang mga salitang nabanggit at mga damdaming inamin ay parang hindi na matitinag. Pero ngayong araw, nang
Humarap ako sa mga mata ng asawa ko. Ang bawat tanong na hindi ko kayang sagutin ay nagiging mas mabigat. Ang mga sumunod na araw ay puno ng takot, alinlangan at paghihirap. Habang ako'y nag-aalaga sa mga gawaing bahay, hindi ko kayang iwaksi ang mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Kailangan ko bang ipaliwanag ang nangyari? Paano ko sasabihin sa kanya na ang pagdadalang tao ko ay hindi mula sa kanya kundi kay Kuya Ron, ang aming kapitbahay? Hindi ko kayang tingnan ang asawa ko sa mata ng diretsyo at tuwing dumadaan siya sa tabi ko, ramdam ko ang bigat ng aking lihim. Ang pakiramdam ng guilt ay tila humahapdi sa bawat hakbang na ginagawa ko. Pero hindi ko na kayang bawiin ang lahat. Naglakad ako papunta sa sala at nakita ko ang asawa ko, nakaupo, ang mga matay, nakatutok sa telebisyon. Ngunit ang isip ko'y sa kanya. Mahal, bungad ko, ang boses ko'y mahina at mahinahon, kailangan nating mag-usap. Dahil sa tono ng boses ko, agad siyang tumingin sa akin. Mayroon siyang malasakit sa mata, pero sa kabila ng mga tingin, alam ko na may mga tanong siyang hindi ko kayang sagutin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat o kung paano ko tatanggapin ang mga tanong na unti-unting babangon mula sa kanya. Naramdaman ko ang bigat ng oras sa pagitan namin at parang may puwang na tumutubo. Isang puwang na hindi ko kayang punan. Dahil sa hindi ko pagkakausap sa iyo, ang mga araw na ito ay puno ng takot. Sabi ko. Ang mga mata ko'y hindi kayang tumingin sa kanya ng diretsyo. Pero hindi ko na kayang magsinungaling pa. Lumuha ako ng saglit, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ko na kayang mapahiya pa ang asawa ko at wala na akong lakas upang ipaliwanag ang mga nangyari. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang hapdi sa kanyang mga palad. Anong ibig mong sabihin, Soledad? Ang tanong niya. Ang boses niya ay puno ng kalituhan. Sabihin mo na kung ano man ito. Hindi mo ba nakikita na ang mga bagay na ganito, hindi lang basta pwedeng tapusin ng ganito lang? Ibinangon ko ang ulo ko at saka ko nakita ang mga mata niyang puno ng sakit. Natakot ako sa kanyang reaksyon, sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko kayang tanggapin ang mga magiging epekto ng mga desisyong ginawa ko. Ngunit ang hindi ko alam, ang mga saloobin ko ay napag-uusapan na at hindi ko na kayang itago ang mga nangyari. May mga saloobin akong hindi ko kayang ipaliwanag, sagot ko. I'm pregnant and it's not yours. Napansin ko ang bigla niyang pagkagat sa labi at ang pag-angat ng kilay. Sa isang saglit, hindi siya nagsalita at ang mga sandaling iyon ay napakabigat sa aking dibdib. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari sa amin. Hindi ko alam kung anong magiging epekto ng lahat ng ito sa aming buhay. Bumangon siya mula sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad, palayo. Nanatili akong nakatayo sa parehong lugar. Ang mga mata ko'y patuloy na naglalakbay sa bawat detalye ng paligid. Nararamdaman ko na ang mga pagsubok na darating ay mahirap harapin. Ang mga tanong, ang mga pagdududa, ang mga lihim, lahat ay tila nagtutulungan upang magdulot ng labis na sakit. Paano mo ito nangyari, Soledad? Tanong niyang matigas. Ang boses niya ay parang bakal na tumama sa aking dibdib. Bakit hindi mo man lang ako tinanong? Bakit hindi mo man lang ako ipinagbigay alam? Hindi mo ba ako minahal? Lahat ng mga ito ay tumama sa akin ng direkta. Parang bawat salita niya ay isang kutsilyo na tumaga sa aking puso. Hindi ko kayang sagutin lahat ng mga tanong na yon. Ang mga sagot ay naglaho. At sa huli, natutunan ko na ang mga konsekwensya ng ating mga desisyon ay hindi na pwedeng baguhin. Sumunod na mga araw ay puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Hindi ko na kayang ipaliwanag ang lahat ng nangyari at ang pakiramdam ng pagkabigo ay patuloy na sumasakal sa aking dibdib. Siya ay nagpatuloy sa kanyang mga araw. Ngunit ang mga tingin niya sa akin ay tila may puot at ako naman ay patuloy na naglalakbay sa ating mga alaala. Mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto ng lahat ng ito sa amin. Kung mamahalin pa niya ako pagkatapos ng lahat ng ito.
kung magkakaroon kami ng pagkakataon na magtulungan muli, o kung ang ating mga landas ay maghihiwalay. Minsan, ang mga bagay na mahirap tanggapin ay siya pang pinakamalaking pagsubok na dumarating sa buhay. Sa mga sumunod na araw, ako'y patuloy na naglalakad sa madilim na landas. Tila ba hindi ko alam kung saan ako patutungo. Ang asawa ko, hindi ko alam kung anong nararamdaman. Pero ang mga mata niyang nagtatago ng galit at sakit ay nag-iwan ng mga sugat sa puso ko. Hindi ko kayang gawing normal ang sitwasyon. At sa bawat minutong lumilipas, lalong lumalalim ang puwang sa pagitan namin. Minsan, kapag magkasama kami, tila may hangin sa paligid. Hindi ko kayang magsalita ng diretsyo at kahit siya, hindi kayang dumaan sa akin nang walang luhang pilit itinagong mga emosyon. Tila ba ang bawat galak namin ay nagiging pilit at ang mga pagnanasa ay nawawala sa hirap ng pagtanggap. Hindi ko alam kung paano kami magsisimula muli. Kung magkakaroon pa ba kami ng pagkakataon na maghilom. Ang gabi ay dumating at ako'y naupo sa tabi ng kama namin, nakatingin sa mga bagay na nakatambak sa paligid. Walang tinig, walang tunog, kundi ang magkahalong mga hininga namin. Habang siya'y nakatalikod, ang kanyang mga palad ay mahigpit na nakayakap sa kanyang katawan at ako'y nakatingin lang, ang mga mata ko'y hindi kayang magsalita. Pwede ba nating pag-usapan ito? Ang tanong ko, ang boses ko'y may kalungkutan, ngunit puno ng pagnanasa. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko siya kailangan, na hindi ko siya mahal. Gusto ko lang ng pagkakataon, ng isang gabi kung saan walang kahit anong alalahanin. Sa mga salitang iyon, nakaramdam ako ng tensyon. Lumingon siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga hindi nasabing saloobin. May galit, may lungkot, pero may isang bagay na nagsimula ring magliwanag sa mga mata niyang iyon. Hindi mo na ba ako kayang patawarin? Tanong niya. Ang boses niya ay malambot, ngunit puno ng sugat. Bakit kailangan pa ng lahat ng ito? Hindi ko kayang sagutin agad. Minsan, ang mga tanong na pinakamahirap sagutin ay ang mga tanong na may kinalaman sa ating mga sarili. Hindi ko alam, sagot ko. Ang puso ko'y parang dinudurog ng kalungkutan. Pero ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala ka. Nakita ko ang pagpapalit ng ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero sa mga sandaling iyon, nakita ko ang mga kahinaan namin pareho. Sa gitna ng lahat ng mga pagkakamali, mayroong natirang pagmamahal at may pagkakataon pa para magsimula muli. Pero alam ko, hindi ito magiging madali. Lahat ng ito ay may kasamang sakripisyo. Habang nakatingin kami sa isa't isa, ang pagitan ng aming mga katawan ay tila nagiging hindi na lang pisikal. Ang init ng aming mga katawan ay nagiging isang uri ng pagsubok, isang pag-aalalang puno ng takot at pagnanasa. Hindi ko kayang alisin ang mga iniisip, ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na ang desisyon ko ay magdudulot ng mas malalim na sugat o baka naman magbigay ng bagong pag-asa. Bumangon siya mula sa kama at lumapit sa akin. Ang mga hakbang niya ay maingat at ang mga palad niyang naglapit sa aking pisngi ay puno ng kalituhan at pangako. Soledad, hindi ko alam kung paano ko magpapatawad, sabi niya. Ang mga mata niya ay sumisid sa aking kaluluwa. Pero kung magbibigay tayo ng pagkakataon sa isa't isa, baka magbago ang lahat. Bumangon ako at nakaharap sa kanya. Hindi ko kayang magsalita ng madalian, ngunit ang nararamdaman ko ay mas malakas kaysa sa mga salitang maipapahayag ko. Ang mga palad ko'y dumampi sa kanyang dibdib, at nang maramdaman ko ang tibok ng puso niyang mabilis, nagpasya akong magsimula muli. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya ang pagkakataong magbago. Hindi ko kayang itapon ang lahat ng pinagsamahan namin. Bibigyan ko tayo ng pagkakataon, ang sabi ko. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay daan sa isang bagong simula. Sa bawat galaw namin, ang aming mga katawan ay naglalarawan ng isang kwento na tanging kami lamang ang nakakaalam. Ang huling patak ng luha ko ay hindi na tungkol sa kalungkutan, kundi sa pagnanais na magsimula muli. Ang gabi ay naging simbolo ng pagbabago.
At sa kabila ng lahat ng sugat, natutunan ko na sa bawat hakbang ng buhay, may pagkakataon pa rin para magbago, maghilom at magpatuloy. Ang mga araw na sumunod ay tila nagiging isang laro ng paghihintay. Isang laro na hindi ko kayang gawing pabor sa aking sarili. Habang ako at siya ay patuloy na nagtatago ng aming mga nararamdaman, ang bawat tanong sa aking isip ay unti-unting nawawala sa ilalim ng mga pag-aalala. Sa mga gabing walang kibo, hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa. Ang mga bagay na dati magaan ay nagiging mabigat. Ang mga simpleng galak ay tila nauurong, pinapalitan ng mga tanong na walang kasagutan. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang isang bagay na hindi ko inakalang mangyayari. Isang tawag na nagbago ng lahat. 12:00 ng hating gabi, nang tumunog ang aking telepono. Nagtataka, agad ko itong kinuha. Soledad. Ang tinig mula sa kabilang linya, malalim at malumanay, ngunit may kabuntot na hindi maipaliwanag na kabog sa dibdib ko. Si Kuya Ron ito. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko nang marinig ko ang pangalan niyang iyon. Tila, ba ang bawat salita na binitiwan niya ay may dalang pasakit, ngunit may kasamang kabang hindi ko kayang ikubli. May kailangan ka? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi maitatagong may halong kaba. Hindi ko kayang itago pa, Soledad. Sagot niya, ang boses niyang puno ng pagkabahala. May dapat akong sabihin sa'yo. Ang puso ko ay biglang nag-iba ng ritmo. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ano iyon? Tanong ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. May kaba, may takot, ngunit may isang bahagi ng akin na nanabik sa mga salitang kanyang ibubulalas. Alam ko na hindi mo na matatakasan pa ang nangyari sa atin, ang patuloy niyang sabi. Hindi lang ikaw ang may dala ng sekreto, Soledad. May mga bagay na hindi mo alam at sigurado akong mas magiging komplikado pa ang sitwasyon natin. Ang mga salita niyang iyon ay tila nakaguhit sa aking isip. Ang takot na unti-unting umabot sa aking puso. May ibang lihim si Kuya Ron? Ang mga mata ko'y nagiging malabo sa mga saloobin na hindi ko kayang tanggapin. Ito ba ang tungkol sa... Hindi ko natapos ang aking tanong dahil biglang may naisip siya na hindi ko inaasahan. Hindi lang ikaw ang may kasalanan dito, ang sagot ni Kuya Ron. Hindi ko na kayang magtago pa, pero gusto ko munang mag-usap tayo ng masinsinan. Pwede ba tayong magkita? Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng pinto ng mga alaala na matagal ko nang itinagong hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Lahat ng mga desisyon ko, lahat ng mga hakbang na ginawa ko, nagiging magulo. Ang mga plano ko ay biglang nagiging malabo at ang tinig ni Kuya Ron ay nagiging isang paalala na hindi lahat ng lihim ay kayang maitago magpakailanman. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang mga mata ko'y nakatuon sa kawalan. Kailangan kong malaman ang lahat, ang sabi ko sa kanya. Walang ibang paraan, kundi ang magtapat tayo. Kung ano man ang mangyari, ayokong may itinagong lihim. Makikita tayo bukas, ang sagot ni Kuya Ron. At pagkatapos ng mga salitang, iyon ang linya ng telepono ay naputol. Bagsak ang katawan ko sa sofa, at ang mga kaisipang pumasok sa aking utak ay hindi ko kayang ipaliwanag. Isang hangarin ang nagsimula sa isang maliit na lihim. Ngunit ngayon, ang lihim ay unti-unting nagsasalimbayan. Si Kuya Ron at ako, at ang mga misteryo ng nakaraan namin ay muling bubukas. At sa bawat hakbang na gagawin namin, tiyak ay may mga hindi inaasahang sagot na magpapabago sa lahat ng desisyon namin. Sumusunod na mga oras ay tila napakabigat. Minsan hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magsaya sa mga susunod na pangyayari. Isang lihim na unti-unting magsusukli sa amin. At sa kabila ng lahat ng ito, nagtatago pa rin sa puso ko ang pangarap na sana ang lahat ay matapos na ng maayos. Ang mga hakbang namin ay magiging mas matimbang at ang mga desisyon na gagawin ko ay magdadala ng mas mabigat na pasanin. Kinabukasan, ang bawat sandali ay tila isang paghihintay sa isang malupit na katotohanan. Habang pinaghahanda ko ang aking sarili para sa aming pagkikita,
Ramdam ko ang kaguluhan sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko o kung paano ako magiging handa sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang takot ay nagsanib sa lahat ng nararamdaman ko. At kahit na ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi ko kayang tumigil sa mga pag-iisip na patuloy na dumadaloy sa aking isipan. Hindi ko pa rin lubos na maintindihan kung bakit ako nagpasya na magtapat kay Kuya Ron. Bakit ba? Ang lahat ay tila isang impulsibong desisyon na ngayon ay unti-unting nagiging mabigat na pasanin. Ngunit sa mga oras na ito, hindi ko na kayang magtakip pa. Ang totoo ay, kailangan ko na malaman kung ano ang mangyayari sa amin, sa aming dalawa. Kung ang isang lihim ay nagiging masalimuot, ang mga paghihirap na dulot nito ay tulad ng isang alon na patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ilang sandali pa, nakarating na ako sa lugar kung saan kami magtatagpo. Ang paligid ay tahimik, walang ibang tao kundi kami. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng katawan ko ay tila hindi mapigilan. Tumayo ako roon, hindi alam kung paano i-handle ang lahat ng ito. Habang ang mga mata ko ay naghanap sa kanya, ang bawat hakbang ni Kuya Ron ay tila umaabot sa oras na ako'y may takot at kabang nararamdaman. Hindi ko alam kung siya ba ay malungkot o masaya. Hindi ko rin alam kung kami ba ay dapat magpatuloy o magtapos na lang. Hay! Ang kanyang boses ay mababa. Hindi matatawaran ang kabuntot na bigat ng salitang iyon. Hindi ko maipaliwanag ang pagkabighani ko sa kung paano siya nagsalita. Ang kanyang tinig na para bang may mga bagay na nais niyang iparating sa akin, ngunit natatakot siyang sabihin. Napansin ko ang tensyon sa kanyang mukha. Ang mga mata niya na matalim na nakatingin sa akin. Tila ba may mga lihim siyang pinapasan, mga saloobing hindi pa niya kayang ihayag. Soledad, may mga bagay akong hindi nasabi sa iyo. Mga bagay na kailangan mong malaman. Napahinga ako ng malalim. Ano? Iyon, Kuya Ron? Tanong ko. Ang boses ko ay may kabuntot na pangarap na sana'y magtulungan kami upang ayusin ang lahat. Bakit mo ako tinawagan? Kung may mga bagay ka pang itinatago, sana'y hindi na natin palalalain. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga kamay mula sa mga bulsa ng kanyang pantalon at tumingin siya sa akin ng matagal. Soledad, hindi lang ikaw ang may kasalanan dito. Ako rin. At may mga pagkakataon na ako'y nagtakip ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang ang mga araw ay dumaan, naramdaman ko na unti-unting nagbabalik ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Ang mga tanong na dati nagpatibok sa aking puso, ngayon ay may mga sagot na. Kahit na ang mga sagot na iyon ay hindi kasing linaw ng aking inaasahan. Hindi ko alam kung paano ko pinagmumuni-muni ang lahat ng nangyari. Kung ang lahat ba ng ito ay makakabuti sa akin. O kung ang mga desisyon ko ay magdadala lamang ng higit pang sakit. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga pagkakataong ramdam ko pa rin ang init ng mga alaala ng gabing iyon. Si Kuya Ron at ako ay nagkita ulit, pero hindi na tulad ng dati. May mga titig kami na puno ng mga hindi nasabi. Mga tanong na hindi ko kayang sagutin. May mga pagkakataon na nararamdaman ko ang takot sa bawat galaw ng kanyang mga mata. At may mga sandali na parang nag-aalangan siya sa kanyang mga kilos. Nasa gitna kami ng isang malaking pagbabago at hindi ko na alam kung paano kami makaka-adjust sa bagong realidad na nabuo. Minsan, naiisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung ang pagpapasya ko ay magdadala ba ng kabutihan sa aking buhay o magpapatuloy lamang sa pagbuo ng isang komplikadong relasyon na magtatagal sa bawat hakbang ko sa buhay. Minsan nag-iisa ako sa mga gabi, iniisip ang mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. Ang sakit ng pagiging malungkot at hindi malaman kung saan ka patutungo ay patuloy na bumabalot sa akin. Pero kahit na may mga pagsubok, may mga pagkakataon na nakikita ko ang liwanag, ang mga pagkakataong magbibigay gabay sa mga desisyong susunod na gagawin. Pwede ba tayong mag-usap, Soledad? Tanong ni Kuya Ron isang araw. Ang kanyang boses ay puno ng kabuntot na pangungulila na para bang alam niyang may mga bagay na hindi niya pa nasasabi sa akin.
Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa kanya. Ang mga mata niya, puno ng mga tanong at sakit, ay nakatingin sa akin ng diretsyo. Pwede. Anong gusto mong sabihin, kuya? Ang mga labi niya ay dumampi sa aking mga mata. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng katawan ko. Ang bawat kilig na dulot ng mga tingin at titig ay nagbabalik sa akin ng mga alaala ng gabing yon. Ang gabing nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, iba na. May mga hindi na pwedeng baguhin. May mga bagay na kailangang tanggapin. Soledad, sabi niya habang ang kamay niya ay dahan-dahang humaplos sa aking braso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga bagay na ito. Pero ang gusto ko lang, sana magpatuloy pa tayo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. May mga bagay na hindi ko kayang sagutin, mga tanong na hindi ko kayang lutasin. Ngunit naramdaman ko ang kabuntot na desisyon, ang magpatuloy na lang, kahit na ang daan ay puno ng hindi pagkakaintindihan at mga kasalanan. Hindi ko na alam kung saan kami patutungo, pero alam ko na ang bawat hakbang na ginagawa namin ay may kalakip na aral. Ang mga kaganapan, kahit masakit, ay magbibigay gabay sa aking landas. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, pero may mga pagkakataon na tinatanggap mo na lang at natututo ka mula rito. Kahit na may mga bagay na nawawala, may mga bagay pa ring natutuklasan. Sa lahat ng ito, natutunan ko na hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kayang baguhin ang aking bukas. Ang bawat pagsubok na dumaan ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalain na mayroon ako. Kaya habang ang mga tanong ay patuloy na pumapalibot sa aming mga puso, natutunan ko na tanggapin ang mga nangyari, ang mga desisyon, ang mga pagdududa, at ang mga damdamin na minsan ay mahirap ilarawan. At kahit na ang mga nararamdaman ko ay puno ng kalituhan, natutunan ko na sa bawat hakbang na tatahakin ko, ang pinakamahalaga ay ang natutunan ko. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isang kwento ng pagmumuni at paghahanap ng mga sagot. Sana'y may natutunan kayo mula sa bawat hakbang at alaalang na ibahagi ko. Huwag kalimutan, sa bawat pagsubok, may mga pagkakataon pa ring magbago at magsimula muli. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat kayo palagi.